Okay na tayo? Galing talaga ni Attorney Torion, ibang klase. Media is bias. And can they cite an example kung saan naging bias ang media? Ganito lang po, no, I already issued an apology, no, doon sa mga members po na nabasto siguro, no. Sorry talaga kasi yung ibang membro po ng KOJC hindi na nila ma-prevent yung kanilang damdamin nung pagkakita nila sa news, iba yung angling ng report, no. I was once a journalist also. You can always provide a good angling or a bad angling to the news, no. Perhaps a very good example was what happened to me when I was interviewed by Canoli de Castro, no? Ang daming tumatawag sa akin, grabe, nakaka-stress yung tawag talaga ng mga media, no? All over the Philippines, pero I'm doing my best to respond, even if mahirap talaga sa schedule ko. Pinagbigyan ko si Canoli, pero you all know, kayo na mag-decide anong nangyari dun sa interview namin. That is a very good example of bad journalism, no? Because I think we know that as a journalist, you are there to elicit truth, not to put out your opinion on the matter. Yun lang sa akin. Ang nangyari kasi sa akin doon na parang ininsulto na ako, ininsulto na si Pastor, yun ang feeling ko, ha. So kaya siguro kung ako nga na medyo naibahan ako, no, abogado na ako, di na ako ng law school, naibahan nga ako, how much po yung mga ordinaryong tao. So I hope you understand also that their feeling may also have a grain of truth, no? I mean, there may be some basis into it, but still, that is not a ground, that is not an excuse to forget your good manners and right conduct. And because of that, I am asking your utmost apology. We will do our best, no, na i-explain po sa kanila na most of you are doing your jobs, no? Kasi pag report natin, alam ko yan report natin, doon sa studio, yung mga bossing ninyo, yun ang nag-provide na ito lang ipalabas natin, hindi nyo control lahat, no? So, naiintindihan ko yan. So, unfair din na i-judge kayo na ganyan. Kaya nga, sorry talaga po. But on our part, we will try our best. Pero hindi talaga namin control lahat We will try our best to issue a directive to still be respectful and to honor the job of media men, because I know really, especially ikaw, bait-bait mo kaibigan nga tayo Oo. So sorry talaga na nangyayari po yan, ha? Pasensya po. Pero kami, i-try talaga namin na i-explain sa kanila na trabaho lang yan sa kanila, please respect them also. Pareho ba ako ba? Meron man ding ayaw sa akin, di ba? Pero anong magagawa ko? Ito yung trabaho ko I have to defend my client with all vigor and vitality and with all devotion, because this is my oath. My oath as a lawyer. And I do hope also yung mga iba din na nasa kabilang kampo, kung may kampo-kampo ba naman dito, they would also understand that I'm just doing my job. Galit po si Kabayong Noli de Castro, mga kababayan, kay Attorney Torion dahil hindi po niya naiintindihan ang rule of law. Na kumbaga, ikaw na nga ang ignorante at mangmang sa batas. Ikaw pa ang nagalit dahil hindi mo na ito naiintindihan. At nakikipagdebate ka pa sa isang abogado na alam ang batas. Para pong kinder, mga kababayan, na nakikipagdebate sa isang profesor na may PhD. Pinashut up pa niya, mga kababayan. Makinig ka! Ganyan kayo mga abogado. Pinagalitan, pinahiya po on air, mga kababayan, ni Noli de Castro dahil hindi po sila magka-level, mga kababayan, ng utak Kung sa arithmetic, mga kababayan, ay itong utak ni Noli de Castro ay ang pagbibilang lang ng 1, 2, 3. Etong si Attorney Torion, mga kababayan, pagdating sa batas ay parang calculus na po, mga kababayan. Hindi matanggap nitong si Noli de Castro, mga kababayan, na nasa rule of law etong pagtatago ni Kibuloy ngayon, mga kababayan, dahil meron pa silang apila at may ruling po dyan ang Korte Suprema, di ba? Natatandaan nyo si Lacson, si Gringo Honasan at marami pang iba, mga kababayan. Ginawa nila na yan dati at pinayagan naman ng law, mga kababayan. Hindi nga sila nakulong, di ba? Dahil ang kiniklaim kasi ng kampo ni Torion, mga kababayan, ay mayroong harassment dito, political harassment at otherwise. At matagal na po silang umaapila sa DOJ, mga kababayan, na desisyonan na kung mayroon ba talagang probable cause
Pero, ang ginagawa ng DOJ ngayon, sa ilalim ni Boying Rimulya, ay dinelay at hindi po inaksyonan ang kanilang apila. At eto po ang hindi maiintindihan nitong si Noli Di Castro, mga kababayan, at dinamay pa nitong si Kabayong Noli, ang paniniwala sa relihiyon nitong si Nakibuloy. Na kung siya talaga ang Son of God, ay dapat sabihan na daw niya ang God na alisin na niya ang mga kasong ito sa kanya. At aaminin natin, mga kababayan, ha, nung narinig natin yan, sinabi ni Kibuloy na siya ang Son of God, ay guilty tayo. Kasali tayo sa mga natawa. Pero may nakapagsabi po sa aking mga kababayan na, bakit ikaw, hindi ka ba Son of God? Oh, lahat naman tayo Son of God. Ikaw, sila, tayo, pati na si Kibuloy. Son of God. At proud lang po si Kibuloy, mga kababayan, na sabihin, isa siyang Son of God. Bakit ikaw, hindi ka ba proud na anak ka ng Diyos? Oh. At isa pa, mga kababayan, relihiyon nila yan eh. Kagaya ng paggalang natin sa mga Katoliko, sa Iglesia, sa Islam, sa mga Hudyo. Oh. Sila ay may relihiyon din. Hindi naman tayo inaano. Kaya itong sinabi ni mga kababayan, pambabastos ni Noli Di Castro, is insulto po yan sa mga KOJC. At mayroon po tayong batas dyan against religion, mga kababayan, na discrimination. Oh, panoorin po natin, ha. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Hindi siya mali. Oh, Kayo mga ato, siya lang ang tama. may ganyan ang asal ninyo. Makinig mo kayo. Oh, nanigaw na, mga kababayan. Kung talagang siya ay Son of God. Oh, bakit ikaw, Noli Di Castro, hindi ka Son of God? Malamang anak ng demonyo, mga kababayan, dahil lagi tayong nanonood nito, no? Gabi ng lagim. Oh, tingnan niyo, parang nasa parang jablo, mga kababayan. Oh. Talagang siya ay Son of God. Bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili Oh. at humingi siya ng blessings mula sa God Dinamay ang Diyos, mga kababayan. Walang galang, walang galang. na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang Huwag mong idamay ang Diyos dito, Noli Di Castro. kaso. Di ba, Tony? Son of God o siya? Respeto na na Naniwala sa ba kayo Son of God religion. siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Ginagalang, Bastos na si Noli Di Castro, Oo. no? bakit kung ginagalang ang faith po ng ibang tao. No, Hindi see? po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po Utak talampakan kasi. Si Noli ang Di Castro. kanila. Hindi ho level Kabayong yung Noli. tinatanong ko kayo. Ginagalang ko po yan. Siya ay Pero, son, sir, son of notice God. po, may Kung siya ay intindihan son mo, of God, Tony, kung Tony. maakusa ka bastos in the na future nanigaw. po ng, let us say, rape din, Kung makasuhan ka ng rape, Noli Di pa-dismiss Castro. mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan, and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Within the rule of law. Yan ang dapat nating intindihin, mga kababayan, ha. Kung ikaw inakusahan at naniniwala ka talaga na hindi ka guilty, tapos pwede ka pang mag-plead through your lawyers. At hanggat walang pinal na desisyon doon sa pleading mo, mga kababayan, wala pong additional na kaso kung magtatago ka. Kagaya ni na Lacson, Punasan at marami pang iba. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So, patunay Pinipilit ng mga kababayan, walang alam sa batas na si Kabayong niya Noli. wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon para Naniniwala siya kay Torre, mga kababayan, na andon sa lupa. May heartbeat sa bunker. daga siyang lalabas at siya Oo. naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, Pati Muslim, in-stress niya. he will certainly, he already said that he will do that. But Kailan? he requested lang. Kailan? Mahina naman itong kaso, sir, eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito, eh. And it is Binuhay. within his right to really question the finding of probable cause. Yan, mga kababayan. Etong pinapatagal nila, ha. Bakit hindi inaksyonan ni Rimulya itong appeal nila to question the probable cause? Dahil pwede po siya ma-dismiss niyan, eh. Ang kaso, lahat ng kaso, mga kababayan.
hindi inaksyonan ni Boying. Yan ang hindi naiintindihan ni Loli Di Castro. Gawa nga ito nila, Senator Lacson. Ito na naman. Hindi niya pwedeng Attorney, gawain. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Talo na si Noli Di Castro o pag ganyang mga argumento mga kababayan, nagagalit. Attorney, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question Oh, slow learner. sa inyo. Paulit-ulit to ang sinasabi niyo mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan. Hindi nakikialam tapos bakit may statement siya na wala namang ni isang baril eh. Oh, okay lang yun. Hindi naman tinirgas. Siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero ang tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya How did you know, Noli Di Castro? Ikaw ba ang ni Diwata, informant? lumabas, palabasin ninyo, at Hindi yan mapipilit ng abogado eh. Desisyon po yan ng mga kababayan, ipagtanggol kliyente. ninyo ang kaso niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala Oh, explain na naman ang abogado mga kababayan ha. na wala Explain na siyang naman kasalanan? dito. Hindi naiintindihan. Pakulit-ulit na yan mga kababayan. Hindi naiintindihan ng maliit na utak ni Noli Di Paano Castro. po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice Oh. ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals Oh. at mag-file ng petition for certiorari. Oh. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Oh, see? Yan po mga kababayan ang problema. Mayroon po silang apila eh. Ongoing ang appeal. Bakit hindi hikayatin nitong si Noli Di Castro mga kababayan na aksyonan ng DOJ ang appeal nitong sina Kibuloy? Pinapatagal nila mga kababayan. Hindi inaksyonan. Mahina po yung kaso eh. Pwede po yung mga kababayan talaga ma-dismiss. Yan po ang hindi naiintindihan nitong si Noli Di Castro. Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Oo. Oh. Binigyan pa ng example na jurisprudence mga kababayan na ruling ng Korte Suprema, hindi pa rin naiintindihan. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct. Rule of law. Oh, correct pa para hindi pala naiintindihan. Ayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente. Oh, ala na. Diyan na naman kababayan yung mga talo sa argumento. Duwag, bobo, pangit. Yan na lang ang kanilang mga mga kababayan ad hominem. Ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala. Paulit-ulit na naman. Noli Di Castro, sabihan mo si Boying Remulla, aksyonan ang kanilang motion. Oh. Kanilang appeal. At afterwards, kapag na umabot sa Korte Suprema, na deny, dyan ka pa magngangat-ngak. Isang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Ang po diyan mga kababayan ha, nakikita natin, mahina naman itong kaso. Gusto lang nilang dakpin si Kibuloy. Ando na siya in custody. Idadrop ang mga kaso. Tapos, ito-turn over na siya sa Amerika. Lahat ng kaso dito mga kababayan sa Pilipinas, drop yan yung mga sexual abuse, raping, ganyan. Drop yan dahil hindi po pwede siyang ma-extradite kung mayroon pa siyang pending na kaso. Mga mahihinang kaso yan. Ang purpose na nila, mahuli. And then, drop ang kaso, turn over sa Amerika. Goodbye, Kibuloy. Yan lang ang kanilang purpose. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang nawala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan. And then, mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Hindi pa siya nag-surrender ha. And then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay. Oh. Naintindihan mo? Malamang hindi. Rule of law. Saka, garanting lang. Patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Hindi naiintindihan talaga, no? Na ongoing ang appeal. Pakita siya, harapin niya. Kahit pa hindi ka mag-surrender mga kababayan, kapag wala pang final na desisyon sa appeal hanggang sa Korte Suprema, wala yung dagdag na kaso sa'yo. Ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay It's not up to you. Hindi dapat sa'yo, Noli Di Castro, ipapatunay sa korte. Dapat talaga. Korte ka ba? Kabayong Noli? sa kanya sinumpaan, sa kanya mga
alagad na yung mga kaso niya ay hindi Gabi totoo, ng lagim. patunayan niya. Hindi Gabi ho ng lagim. pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Hindi ka talaga maniniwala. In the first place, hindi mo naiintindihan. Noli de Castro. Sir, Ah? hindi Ay, ako. pinapatunayan. Ganyan mga kababayan. Yan ang sinasabi mga kababayan. Mahirap makipag-argue sa mga stupid people. Oh. Makipag-argue ka na lang sa pader. Wag lang sa stupid people mga kababayan dahil kahit pa gumagunaw ang mundo, hindi yan nakakaintindi. Bilib na bilib sila sa kanilang stupidity. Patunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. Diretsuhin mo na, Torion, na ignorante. The accused Yes, also yes. has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po. Andyan yan sa batas. Ngayon, naiintindihan nyo na mga kababayan, ha? Kapag kayo, lahat kayo nanonood, kapag kayo pinagbintangan, ha? Pinagbintangan na alam nyong wala kang kasalanan, tapos may warrant of arrest, may option po kayong magtago at ang iharap nyo lang ay inyong abogado para umapila na questionin ang probable cause. Dahil kapag doon sa pag-question nyo ng probable cause, pinapatunayan wala talagang basihan, walang additional na kaso sa iyo, sa iyong pagtatago. Until wala pong final na desisyon mga kababayan sa Korte Suprema tungkol dito sa probable cause. Ito ang hindi naiintindihan ni Noli de Castro mga kababayan. At alam naman natin ang dahilan ng mga kasong ito ni Kibuloy, politically motivated. Sir Nolly, siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within... Lalo na, naintindihan nga natin, Siguro naman naintindihan niyo mga kababayan, no? Pero si Noli de Castro, naging vice presidente yan, ha? Hindi makagets mga kababayan, no? our rule of law po na option niya. Siguro na mga kababayan, siguro nagets na ng konti pero katamaan na niyang ego ayaw niyang magpatalo sa lawyer. Ngayon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, walang kaso. Kahit pa'y nagtago ka, hindi ka makakasuhan na tinakasan mo ang batas. Walang ganyan. choice din Wala yan nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, Hindi na. Awa, si Torion mga kababayan, Ang hina na kukote. niya sa salungga, at saka kayong mag-file. Natawa ay, na kahit lang tumatawa siya. kayo, kahit at Natawa na. Sinong hindi matatawa sa iyo, Noli de Castro? Bugok ka bugok mga kababayan, attorney kayo. Pero kami, pangkaraniwang tao, ang Tapos nakikipag-argue ka sa lawyer na may alam. alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang Andyan kanyang na naman tayo. Paikot-ikot na lang mga kababayan. Hindi masink in sa utak niya, ha? sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Dinamay na naman ang religion. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Yan yan ang po view yan. ko. Pero mali po yan na... Hindi ako mali. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Nolly po. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, Mahirap po makipag-argue sa estupido. at kami maniniwala, Hindi lang, ikaw lang, Noli. Alam namin, naiintindihan namin si attorney. pag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. It's not up to you. Hindi sa'yo papatunayan, Noli de Castro, doon sa korte. Kahit pa hindi ka maniwala na wala siyang kasalanan, wala kang pake. Hindi ka korte. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao. Ad hominem na mga kababayan, below the belt na ang tirada. Sinabihan na yan talaga ang ugali ng mga attorney. Pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy. Pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Yan mga kababayan, kapag talo ka na sa argumento, ad hominem. Pinagtatanggulo nyo kahit Hindi pa po kriminal. kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga, makinig ho kayo. Nanigaw na. Galit na. Hindi ko sinasabing si Talo. Pastor
Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Naging vice presidente mga kababayan, no, si Noli De Castro. Kaya pala walang nangyari nung naging vice presidente siya. Surrender. Oh. Wala din nagawa. Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kasi kayo pa hindi marinig. Galit. Okay, attorney, hindi tayo matatapos O hindi matatapos dahil bulok ka eh. dahil no, pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Mm. Pero abangan Correct. natin kung ano magiging resulta. Ito na lang, Sir Noli.